Sa Ayala Avenue isang gabi, naramdaman ni Mika na may nakamasid sa kanya mula sa mga anino ng mga halaman. Hindi niya alam na ang simpleng pag-uwi niya ay magiging simula ng isang nakakakilabot na karanasan. Sa tulong ni Carlo, isang security guard, unti-unting naging malapit sila sa isa't isa. Ngunit sa likod ng kanilang relasyon, may isang nilalang na may pulang mata na nagbabantay at nagdadala ng takot at misteryo sa buhay ni Mika. Huwag palampasin ang kwentong ito at alamin kung paano nagbago ang buhay ni Mika dahil sa tagapagbantay na ito. Isang gabi sa Ayala Avenue, abala ang mga tao sa kanilang pag-uwi mula sa trabaho. Ang mga ilaw ng mga gusali ay nagbibigay liwanag sa kalsada at ang mga sasakyan ay nagmamadaling makauwi. Habang naglalakad si Mika, naramdaman niyang may nakamasid sa kanya mula sa mga anino ng mga halaman sa gilid ng kalsada. Tumingin siya sa paligid ngunit wala siyang nakita. Baka pagod lang ako, bulong ni Mika sa sarili habang binibilisan ang paglakad pa uwi. Bigla siyang nilapitan ni Carlo, isang security guard na naka-uniforme. "Miss, okay ka lang ba? Parang balisa ka." Tanong ni Carlo habang tinitingnan si Mika ng may pag-aalala. "Miss, may napansin akong sumusunod sa iyo mula sa mga halaman. Mas mabuti pang ihatid na kita pa uwi," sabi ni Carlo na may seryosong ekspresyon sa muka. Pumayag si Mika at naglakad silang magkasama patungo sa kanyang apartment. Habang naglalakad, naramdaman ni Mika ang kakaibang kalmado sa presensya ni Carlo. Ngunit ang pag-uwi ni Mika ay simula pa lamang ng isang mas nakakatakot na kabanata sa kanyang buhay. Sa isang coffee shop sa Makati, nagkita sina Mika at Carlo. Ang mga tao sa paligid ay abala sa kani-kanilang mga gawain, ngunit tila nag-iisa lang sila sa kanilang mundo. Mabilis na naging malapit sina Mika at Carlo. Lagi silang magkasama at si Carlo ay laging handang tumulong kay Mika sa kanyang mga problema, lalo na sa kanyang anxiety. "Alam mo Carlo, parang mas madali ang buhay kapag nandyan ka," sabi ni Mika habang hawak ang tasa ng kape. Ngumiti si Carlo at hinawakan ang kamay ni Mika, nagpapakita ng suporta at pagmamahal. Isang gabi, habang nasa apartment si Mika, narinig niya ang pagkatok sa bintana. Nang silipin niya, nakita niya ang pulang mga mata na nakatingin sa kanya mula sa dilim. "Carlo, may nakita akong pulang mga mata sa labas ng bintana," sabi ni Mika sa telepono, nanginginig sa takot. Agad na dumating si Carlo at hinarap ang nilalang sa labas. "Huwag kang mag-alala, nandito na ako," sabi ni Carlo habang tinitingnan ang paligid ng bintana. Huwag kang lalabas kapag nakita mo ang mga mata na yon muli," galit na sabi ni Carlo kay Mika habang hinahawakan ang kanyang mga kamay. Ngunit ang pagbabago ni Carlo ay magdadala ng mas malaking panganib kay Mika. Sa apartment ni Mika, nagkalat ang mga gamit ni Carlo. Unti-unti na siyang naninirahan dito, ngunit nagbabago ang kanyang ugali. "Bakit parang laging masama ang timpla mo ngayon?" tanong ni Mika nang may pag-aalala. Hindi siya sinagot ni Carlo, bagkus ay sumimangot lang ito at nagpatuloy sa ginagawa. Naging mapang-abuso si Carlo. Hindi niya pinapayagan si Mika na lumabas at pinaparusahan siya tuwing nagrereklamo siya tungkol sa pakiramdam na may nakamasid. "Hindi mo ba naiintindihan? Para sa kaligtasan mo ito?" sigaw ni Carlo kay Mika habang hinahawakan siya ng mahigpit. Nagsimulang magduda si Mika sa tunay na intensyon ni Carlo, ngunit natatakot siyang magsalita. Sa kaarawan ni Mika, sinubukan siyang saktan ni Carlo. "Ano to?" sigaw ni Carlo bago siya tuluyang nawala sa dilim. Biglang lumitaw ang nilalang na may pulang mata at pinatay si Carlo. Natagpuan ng mga pulis si Mika na hysterical. Nagmamakaawang huwag siyang iwanang mag-isa. "Huwag ninyo akong iwan dito, nandyan pa siya," patuloy na sigaw ni Mika habang pilit siyang pinapakalma ng mga pulis.
Matapos linisin ang bahay, bumalik si Mika na pakiramdam ay walang laman at nag-iisa. Ang mga alaala ng mga nangyari ay naglalaro sa kanyang isipan. Paano na ako ngayon? Tanong ni Mika sa sarili habang nakaupo sa sofa. Kinagabihan, muling nakita ni Mika ang pulang mga mata sa labas ng bintana. Ngunit ngayon, naramdaman niyang may malasakit ito. Hindi ka ba aalis? Tanong ni Mika habang tinitingnan ng mga mata. Sa kabila ng takot, naramdaman niyang may ibang intensyon ang nilalang. Ano ba talaga ang gusto mo? Bulong ni Mika habang nakatitig sa mga mata. Napagtanto ni Mika na ang nilalang ay pinoprotektahan siya mula pa noong una, nagbibigay ng lakas at tapang. Unti-unti niyang natutunan na hindi lahat ng kakaiba ay masama. Maraming salamat, sabi ni Mika habang nakatingin sa mga mata, nararamdaman ang kakaibang koneksyon. Ngunit ano nga ba ang tunay na layunin ng nilalang na ito? Kinaumagahan nagising si Mika sa kakaibang pakiramdam. Pagbukas niya ng bintana, nakita niya ang magagandang pulang bulaklak na nakakalat sa paligid ng bahay. Ano to? Tanong niya sa sarili habang pinagmamasdan ang mga bulaklak. Napangiti siya, pakiramdam niya ay may nagbabantay sa kanya. Unti-unti niyang naramdaman ang kapanatagan. Alam niyang hindi siya nag-iisa. Kailangan kong malaman kung sino ka, sabi ni Mika habang nagsusulat ng mga tanong sa kanyang journal. Sino ka ba talaga? Tanong niya sa hangin, umaasang may sagot na darating. Sinimulan niyang hanapin ang mga sagot sa mga aklat at lumang kwento. Sa kanyang paghahanap, natuklasan niya ang mga kwento ng mga sinaunang nilalang na nagbabantay sa mga taong may mabuting puso. Kaya pala, mula pa noon, nandyan ka na para sa akin. Bulong ni Mika habang binabasa ang mga sinaunang kwento. Nakaramdam siya ng kakaibang koneksyon sa nilalang na may pulang mata. Alam niyang hindi ito basta-basta at may dahilan kung bakit siya pinoprotektahan nito. Habang lumilipas ang mga araw, natutunan ni Mika na magtiwala sa nilalang na may pulang mata. Naging mas matapang siya at natutunan niyang harapin ang kanyang mga takot. Salamat sa iyo, sabi ni Mika habang tinitingnan ang pulang mga mata sa labas ng bintana. Alam niyang hindi na siya kailanman magiging mag-isa. Sa bawat pagsikat ng araw, natutunan niyang yakapin ang bagong simula, kasama ang kanyang tagapagbantay na laging nariyan upang protektahan siya. Ang kanyang buhay ay nagbago, ngunit sa pagkakataong ito, alam niyang may isang hindi nakikitang tagapagtanggol na laging nariyan para sa kanya. Ang kwento ni Mika ay nagpapaalala sa atin na hindi lahat ng kakaiba ay masama. Minsan, ang mga bagay na kinatatakutan natin ay maaaring maging tagapagtanggol natin. Maraming salamat sa pakikinig, mga ka-creepy Pinoy. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Can't wait to see you sa next upload. Tandaan, sa dilim ng gabi, baka may nagbabantay din sa'yo.